Hello mga kaiklabo! Tara, gawa naman tayo ng chocolate lava at baka naman favorite mo yung chocolate lava at bagay na bagay nga sa itong video na to. Ang una muna natin gagawin, meron nga ako ditong ramekins, tapos lalagyan nga natin to ng unsalted butter tsaka ng all-purpose flour. So, igigreasing lang natin siya gamit nga ng unsalted na butter at tsaka itong ating all-purpose flour. Bali, may unsalted na butter na akong nilagay dito bago ko nga ito nilagyan ng all-purpose flour. At make sure lang na everything is coated. Tapos kapag may mga sobrang flour, ipagpag lang natin dyan. At pagkatapos nga na ito, iset aside muna natin to sandali. At para nga sa ating iba pang ingredients, meron nga tayo itong unsalted na butter. Bali, minasure ko talaga to by grams. So, kailangan natin ng 175 grams na unsalted na butter. At habang nga nagpiprepare tayo ng butter, kailangan na natin to pakuluan yung ating saucepan. Naglagay rin ako dito ng konting water. Dito nga sa ating butter, naglagay rin ako dito ng bittersweet chocolate. Pwede rin naman yung mga dark chocolates. At depende na nga rin sa inyo yan. So, kailangan natin ng 173 grams na bittersweet na chocolate. Bali, dalawang klase nga pala ng chocolate ang nilagay ko dito. Isang bittersweet chocolate at saka yung dark chocolate. Dito naman sa pagluto natin ng unsalted na butter at saka ng chocolate, imimelt lang natin to. Kapag nag-melt na yung ating chocolate dito at saka yung ating butter, bali, set aside lang muna natin to sandali at ipiprepare pa natin yung ibang ingredients. Dito nga sa ating bowl, naglagay rin ako dito ng 2 whole egg, tapos 2 egg yolk. Medyo matagal ang pagbibit natin dito sa ating eggs. So, kailangan natin talaga itong ibit na maayos hanggang sa magkaroon ng volume at mag-double yung volume ng ating egg dito. Kapag nga nag-double or nagkaroon na nga ng bubbles yung ating eggs dito, tsaka naman tayo maglagay dito ng light brown sugar. So, i-continue natin ulit to ibit until nga na magkaroon at mag-light ng color yung ating egg yolk dito. At mapapansin ninyo at gumamit na nga rin kami dito ng hand mixer para mapabilis din yung aming pag-mix or pagbibit ng itong egg yolk na to or ng eggs natin. Bali, 100 grams nga pala ang nilagay ko dito na light brown sugar. By the way, naglagay rin pala ako dito ng 1 teaspoon na vanilla extra at 1/2 teaspoon na salt. Bali, yung paglagay pala natin ng light brown sugar ay dapat paunti-unti lang hanggang sa magkaroon talaga ng volume yung ating egg yolk dito or eggs. At kung mapapansin ninyo nung gumamit nga tayo dito ng hand mixer, ay unti-unti na nga nag-light ng color yung ating egg mixture dito. At kapag nga na-notice ninyo na ganito na yung itsura ng ating egg mixture, ibig sabihin nito okay na to. At dahil nga nag-melt na yung ating chocolate na may butter, kailangan na natin siya pagsamahin sa ating egg mixture. So, ikukumbay lang natin itong dalawang ingredients. Kapag nga napagsama na natin yung ating chocolate mixture tsaka yung ating egg mixture, ang pagpopold pala nito dapat gentle lang. At kapag okay na nga yung ating butter cake mixture, maglalagay naman tayo dito ng all-purpose flour. So, kailangan natin gumamit ng 23 grams na all-purpose flour. Kapag nga nilalagay na nga natin tong all-purpose flour sa ating butter cake mixture, make sure lang na gumamit na kayo ng strainer mesh. Kapag nga nilagay na natin yung ating all-purpose flour, so ipopold ulit natin to, pero gentle pa rin yung ating pagpopold dito. Kapag okay na nga yung ating mixture dito, itatransfer na nga natin dito sa ating ramekins. So maglalagay tayo dito ng hindi naman natin to pupunuin. Yung sakto lang, yung kalahati lang. Kasi nga, pwede pa siyang tumaas kapag binibake na natin to. At napansin ko nga na medyo malabnaw pa yung ating mixture. Kaya nga nagdagdag pa ako ulit dito ng 23 grams na all-purpose flour. Bali nga itong nagawa kong mixture na butter cake mixture. Saktong-sakto siya sa 10 piraso na ramekins. At after ko nga maglagay ng ating butter cake mixture, naalala ko na gusto pala ng mga pamangkin ko na maglagay pa ng Nutella dito sa ating butter cake mixture. So, naglagay kami ng Nutella dyan sa gitna lang ng ating butter cake mixture. At ready na nga pala itong i-bake. At nakapreheat na nga pala yung oven ko dito ng 170 degrees Celsius. At i-bake lang natin to ng 12 to 14 minutes. At pagkaluto nga ng lava cake, lahat kami dito ay excited na nga itong tikman. At habang mainit pa nga yung ating lava cake, kailangan nga natin itong ilagay na sa ating plate. At check natin kung talagang lava cake ang lalabas. At after nga nito, maglalagay muna tayo dito ng powder sugar. Pero optional lang naman yan kung gusto nyo lang. Wow, ito na nga yung ating lava cake. At kung nagustuhan mo nga itong video ko, paki-like and share naman. Salamat po sa panonood. Sa uulitin.
Ang yummy naman ng lava cake na to.